Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 2A na ilalarawan ang positibong pananaw gabay ang pamilya. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa positibong pananaw o optimism at kung paano ito nakakatulong sa ating buhay. Paano ba nakakatulong ang positibong pananaw sa atin at sa ating relasyon sa iba, lalo na sa pamilya? Paano natin ito may papakita at mapapalaganap sa ating pamilya? Sa lesson na ito, layunin nating matutuhan kung anong ibig sabihin ng positibong pananaw at kung paano ito nakakatulong sa ating personal na pag-unlad at sa ating mga ugnayan sa mga mahal natin sa buhay. Makikita natin ang mahalagang papel ng pamilya sa pagbuo ng positibong pananaw at paano natin ito magagamit upang maging mas matatag at resilient sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Positibong pananaw o optimism. Ang positibong pananaw ay pagiging puno ng pag-asa at pagtutok sa mabubuting bahagi ng sitwasyon. Ayon sa Cambridge Dictionary, ang taong may positibong pananaw ay may pusong puno ng pag-asa at laging hinahanap ang mabuting bahagi ng kahit anong sitwasyon. Kahit may problema, pinipili pa rin niyang umasa na may magandang mangyayari. Halimbawa, natalo sa quiz bee si Yuta, pero sabi niya, okay lang, at least natuto ako ng bago at mas paghahandaan ko next time. Ang positibong pananaw ay ang ugaling naniniwala na magkakaroon ng mabubuting bagay at matutupad ang mga hangarin ng tao. Ayon sa APA Dictionary, ang positibong pananaw ay tinatawag ding hopefulness, paniniwalang darating ang mabubuting bagay at maaabot din natin ang ating mga pangarap. Hindi ito basta ilusyon, ito'y pananampalataya na may katuparan ang pagsusumikap natin. Halimbawa, gustong maging abogado ni Yuji balang araw. Kahit hirap sila sa buhay, sinasabi niya, alam kong makakamit ko to. Gagawa ako ng paraan. Bago tayo magpatuloy, talakayin muna natin ang pagkakaiba ng optimism at toxic positivity. Optimism accepts negative feelings, while toxic positivity avoids them. Ang positibong pananaw ay tanggap ang mga masasakit o mahihirap na damdamin. Normal lang na malungkot, mainis o mag-alala. Pero ang toxic positivity, pilit nitong pinapatahimik ang mga damdaming ito at sinasabing dapat laging masaya. Halimbawa, kung nalulungkot ng kaibigan mo dahil sa exams, optimist ka kung sasabihin mong, alam ko mahirap, pero kaya mo yan. Pero kung ang sinabi mo ay, dapat maging masaya ka lang, huwag magdrama. Toxic positivity yan. Optimism is realistic. Toxic positivity is forced. Ang optimism ay umaasa sa magagandang posibilidad, pero hindi bulag sa katotohanan. Samantalang ang toxic positivity, parang pilit ang kasiyahan kahit maliwanag na may problema. Halimbawa, kung may problemang hindi mo kayang solusyonan agad, optimist ka kung sasabihin mong, oo, may problema tayo, pero magsusumikap tayo at may mga solusyon tayo. Pero kung sinasabi mong, okay na yan, malalampasin natin to. Feeling mo, pilit na positibo, kahit wala namang solusyon agad. Optimism promotes growth, while toxic positivity pressures people. Ang positibong pananaw ay nagbibigay ng pag-asa at lakas para magpatuloy at matuto. Pero ang toxic positivity, pinipilit ang tao na ngumiti kahit hindi pa sila okay. Halimbawa, pagkatapos ng breakup, optimist ka kung sasabihin mong, ang sakit, pero marami akong natutuhan sa relasyon na to at magiging okay din ako. Kung toxic positivity naman, sasabihin mong, wag na maging malungkot, siguradong may iba pang darating na mas maganda. Parang pilit na kasiyahan, di ba? Optimism allows honesty, toxic positivity hides pain. Sa optimism, pwede mong ipakita ang totoo mong nararamdaman habang nananatiling may pag-asa. Sa toxic positivity naman, parang bawal maging malungkot o mahina. Halimbawa, kung si Paula ay umiiyak dahil sa personal na problema, optimist ka kung sasabihin mong, naiintindihan ko, okay lang magpahinga. Alam kong makakahanap ka ng solusyon. Pero kung sinabi mong, huwag kang umiyak, hindi bagay sa'yo, ganyan lang ang buhay, tapos na yan. Masyadong pilit at hindi nakakatulong. At optimism helps relationships, while toxic positivity can harm them. Ang positibong pananaw ay tumutulong para mas mapalapit ang loob ng magkaibigan o mag-anak dahil bukas kayo sa damdamin. Ang toxic positivity ay pwedeng makasakit kasi parang hindi mo pinapakinggan ang tunay nilang nararamdaman. Halimbawa,
Kung umiiyak ang kaklase mo at sinabihan mo na, gusto mo bang pag-usapan? Optimist ka. Pero kung ang sinabi mo, tigilan mo na yan, OA ka. Toxic positivity na yan. Bakit nga ba mahalaga ang positibong pananaw sa buhay? Una, tumutulong itong makabangon mula sa kabiguan. Ang optimism ay hindi nangangahulugang walang problema, pero ang optimist ay may mindset na kaya niya itong lagpasan. Sabi ni Seligman, mas mabilis bumangon ang optimist kapag may failure. Halimbawa, bumagsak si Megumi sa math exam. Sa halip na sumuko, sinabi niya sa sarili, magpa-practice ako araw-araw para makabawi. Ikalawa, pinapalakas nito ang kalusugan ng isip at katawan. May ugnayan ng optimism sa mas mababang stress levels, mas maayos na pagtulog, at mas kaunting sintomas ng depression ayon sa pag-aaral na tinukoy ni Seligman. Halimbawa, may family problem si Toji pero inisip niya malalampasan din namin ito. Nakakatulog pa rin siya ng maayos at nagagawa ang schoolwork niya. At ikatlo, nagbibigay ito ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Kapag optimist ka, naniniwala kang may magandang kahihinatnan ang pagsusumikap mo. Dahil dito, mas may gana kang magplano at kumilos para sa kinabukasan mo. Halimbawa, nangangarap na maging teacher o architect si Maki. Kahit kapos sa resources, sinasabi niya sa sarili, makakahanap ako ng scholarship, kaya nag-aaral siyang mabuti. Ngayon pag-usapan naman natin, ano ang papel ng pamilya sa paglinang ng positibong pananaw. Ang optimism ng magulang ay nakakaapekto sa pananaw ng anak. Ayon sa pananaliksik, ang optimismo ng magulang ay may direktang epekto sa mental well-being ng anak. Kapag laging positibo ang pananaw ng magulang kahit sa gitna ng problema, nagkakaroon ng emotional safety ang anak. Sa ganitong environment, natututo ang kabataan na hindi matakot sa pagsubok at tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa. Natututo silang magpakatatag dahil nakita nila ito mismo sa kilos at pananalita ng kanilang mga magulang. Halimbawa, madalas marinig ni Rika sa kanyang ina ang linyang laging may paraan. Kapag may assignment siyang mahirap, inaalala niya ito. Kaya kahit nahihirapan siya sa modules, hindi siya sumusuko. Iniisip niya na kakayanin niya. Ikalawa, ang positibong komunikasyon sa pamilya ay nagpapalakas ng loob ng kabataan. Ayon sa artikulo ni Anita Clear, ang bukas at positibong komunikasyon ay hindi lang tungkol sa masayang usapan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng suporta at tamang mindset sa anak. Kapag may problema ang bata, mahalaga na maramdaman niya na hindi siya huhusgahan, kundi mauunawaan. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay nagpaparamdam sa kabataan na sila ay may kakampi, kaya mas nagiging matapang sila sa pagharap sa hamon. Unti-unti, nagkakaroon sila ng kumpiyansa sa sarili at positibong pananaw. Halimbawa, hindi natanggap sa varsity team si Awi. Sa halip na pagalitan o kutsain siya, sinabi ng kanyang kuya, subukan mo ulit next year, tutulungan kitang mag-practice. Dahil dito, hindi nawala ng pag-asa si Awi, naramdaman niyang kaya pa niyang bumawi. At ikatlo, ang pamilya bilang modelo ng positibong pananaw. Ang mga anak ay natututo sa pamamagitan ng pagmamasid. Hindi sapat ang payo lang. Mas nakakaapekto kung nakikita nila ang kanilang magulang o kapatid na positibo kahit sa gitna ng problema. Kung ang pamilya ay may mindset na may solusyon sa bawat problema, nahahawa rito ang mga bata. Dahil dito, lumalaki silang resilient at may kakayahang tingnan ang positibong bahagi ng kahit anong sitwasyon. Halimbawa, kahit kapos sa pera, ang pamilya ni Maymay ay may kaugalian na maghapunan ng sabay-sabay at pag-usapan ang mga magagandang nangyari sa araw na iyon. Minsan, simpleng, nakasagot ako ng tama sa recitation. Pero sa mga ganitong simpleng positivity, natutuhan ni Maymay na kahit mahirap ang buhay, may rason pa rin para ngumiti. Suriin natin ang sitwasyong ito. Si Mai, isang grade 8 student, ay madalas makakuha ng mababang score sa math kahit nagsusumikap siya. Dahil dito, pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa at ayaw na niyang pumasok. Pero isang gabi, kinausap siya ng kanyang tatay at sinabing, "Anak, hindi mo kailangan maging perpekto. Basta alam kong ginagawa mo ang lahat, proud na ako sa iyo."
Baka kailangan lang natin ng bagong paraan sa pag-aaral. Iminungkahi naman ng kanyang ate na sabay silang mag-review gabi-gabi. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ng tumaas ang scores ni Mai at mas naging masigla siyang pumasok sa klase. Mga tanong sa pagsusuri. Anong uri ng pananaw ang ipinakita ng pamilya ni Mai? Napansin mo ba kung gaano kahalaga ang papel ng tatay at ate ni Mai? Sa halip na pagalitan o panghinaan ng loob, pinili nilang bigyan siya ng suporta at pag-asa. Ipinakita nila ang positibong pananaw, hindi sa pamamagitan ng pagbubunyi sa problema, kundi sa paghahanap ng solusyon. Pangalawa, paano nakakaapekto ang ginawa ng pamilya sa pananaw ni Mai? Kung iniwan siyang mag-isa, baka tuluyan nang bumagsak ang loob ni Mai. Pero dahil sa suporta ng pamilya, nagkaroon siya ng bagong pananaw na may pag-asa pa at may mga taong handang tumulong sa kanya. Ikatlo, anong aral ang makukuha mo sa sitwasyong ito? Ang positibong pananaw ay hindi laging natural. Madalas, natututuhan natin ito sa ating pamilya. Kapag may taong naniniwala sa atin, natututo rin tayong maniwala sa sarili natin. Naipapakita sa sitwasyong ito kung paano nagiging gabay ang pamilya sa paghubog ng positibong pananaw ng isang kabataan. Dahil dito, napapaunlad niya ang sarili at ang kanyang relasyon sa iba, gaya ng guro at kaklase. Ngayong alam na natin kung gaano kahalaga ang positibong pananaw at ang papel ng pamilya sa paghubog nito, gusto kong pag-isipan nyo ang tanong na ito. Sa anong paraan ka natutulungan ng iyong pamilya na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay? Hindi kailangang perpekto ang pamilya para makatulong sa iyo. Minsan, nasa maliliit na bagay lang yan, tulad ng pagkumusta, pagtawa nyo ng sabay-sabay, o yung simpleng pagyakap kapag malungkot ka. Mahalaga ring maunawaan kung paano mo na-appreciate ang suporta nila at kung paano ka rin makakatulong para mapanatili ang positibong pananaw sa inyong bahay. Kaya, bago tayo magpatuloy, tanungin mo ang sarili mo, paano ka natutulungan ng iyong pamilya? At paano mo rin natutulungan sila pabalik? Para sa paglalapat, narito ang optimismo sa araw-araw. Mag-isip ng tatlong sitwasyon sa iyong buhay kung saan naging positibo ang pananaw mo. Simulan mo sa mga totoong karanasan. Halimbawa, nang bumagsak ka sa quiz pero pinili mong bumawi. O nung natakot kang sumali sa contest pero sinubukan mo pa rin. Isipin mo yung mga moment na hindi laging hadlang ang problema para manatili kang positibo. Ikalawa, isulat kung paano ka tinulungan ng pamilya mo sa bawat sitwasyon. Hindi kailangan ng grand gesture. Minsan sapat na yung may nakausap ka, may nagpakita ng tiwala sa'yo, o may nagturo sa'yo ng tamang mindset. Alalahanin kung paano kanila inalalayan. Ikatlo, gamitin ang format na sitwasyon, suporta ng pamilya, positibong pananaw. Para mas malinaw, gumamit tayo ng simpleng format. Halimbawa, nabigo ako sa audition. Pinayuhan ako ni Papa na huwag sumuko. Naisip ko na may iba pang oportunidad na darating. Ganun lang kasimple. At ikaapat, sagutin sa papel o sa inyong values notebook. Isusulat ninyo ito para mas mapagnilayan. Maaari niyong balikan ito kapag may mabigat kayong pinagdaraanan para maalala niyong kaya ninyong manatiling positibo. Para masukat ang inyong pangunawa, sagutan natin ang 5 pahayag. Basahin mabuti at alalahanin ang mga tinalakay tungkol sa optimismo, toxic positivity, at ang papel ng pamilya. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. Number 1. Ang optimism ay nangangahulugang hindi dapat pansinin ang problema at mag-isip lang ng maganda. Ito ay mali. Ang optimismo ay pagkakaroon ng pag-asa habang tinatanggap pa rin ang katotohanan ng problema. Number 2. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nakakatulong upang mapanatili ang magandang relasyon sa iba. Ito ay tama. Ang optimismo ay nagpapalakas ng empathy at mabuting pakikitungo sa kapwa. Number 3. Maaaring matutuwa ng optimismo mula sa mga miyembro ng pamilya. Ito ay tama. Ayon sa pag-aaral, ang optimismo ng magulang ay may epekto sa pananaw ng anak. Number 4. Hindi na kailangan ng suporta ng pamilya kung optimistiko ka. Sagot ay mali.
Ang pamilya ay may malaking salik sa pagpapaunlad ng positibong pananaw. Number 5, ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay makakatulong upang makabangon sa mga pagsubok sa buhay. Ito ay tama. Tumutulong ang optimismo sa resiliency o kakayahang bumangon mula sa hirap. Bago tayo matapos, gusto kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Kahit gaano kahirap ang daan, basta may positibong pananaw ka at buong suporta ng pamilya, makakarating ka rin sa pangarap mo. Lagi mong tatandaan, may pag-asa hanggat may paniniwala ka sa sarili at mas makakamit pa ito kung may pagmamahal mula sa iyong pamilya. At dyan po nagwawakas ang ating aralin sa araw na ito. Sana po'y may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!